magkano nga ba ang natitipid ko sa aking solar panel. Meron po akong 6 kilowatts na solar panel at merong 120 Ah na battery. So ngayon po, ito ang aking natipid. 24 kilowatts, 24.8 kilowatts ang natipid galing sa araw. Ibig sabihin, kung 11 pesos, sabihin natin 11 pesos per kilowatts sa Pelco, 24.8 times mo ng 11 pesos yan. Ito ang aking natipid sa buong araw. At ito naman po ang aking natipid sa 19 days. 4,565 pesos. 19 days dahil October 19 ngayon. Gabi po kaya walang harvest. Yan. Ito yung sa araw. Ito naman yung aking battery. Ayan, sumusupply sa inverter. Tapos magbabato ng kuryente sa bahay. Bale, ito po yung bahay namin. Bale, yung nagkagamit namin is 6 kilowatts, 6.5 ang ginagamit namin na kuryente sa bahay ngayon. So yung binibig, ito po yung sa grid o yung sa Pelco. So 6,000, 6.095 ang nakukuha kong kuryente mula sa Pelco. At nakakakuha naman ako ng 400 watts galing battery. Pwede ko pong i-adjust to. Pwede kong gawin 1,000 watts. Pwede kong gawin 1,500 watts. Pwede kong kontrolin ang sinusupply ng battery papuntang bahay. So dito naman, magmula nung na-install ang aking solar panel, yan, ito na po ang natipid ko. 80,000 pesos. 80,000 pesos na ang bumalik sa aking ininvest. Siguro nasa 1 year na to. So mahigit 1 year na, mga 18 months na siguro. So dahil nag-DIY lang ako, so more or less mga 3 years balik puhunan na. Yun ang libre. So dito tayo. So ayun natin monthly. Yan, monthly. Nandito muna tayo sa year. Siyempre 2022 wala pa akong solar. Yan, 2023 meron tayong solar ng 2023. Yan, kailan nag-start? 2023 po, ang na-save ko is 898 kilowatts. So multiply by 11 po yan. Ito po 11,000. So 2024 naman, ito ang aking na-save. Magmula January
Hanggang ngayon, October, 6,469 kilowatts. Bali, multiply mo yan ng kung magkano rate ng telco. Sabihin na natin 11 pesos. Ito po ang nasave ko sa 10 months. 71,000 pesos sa loob ng 10 months. So ngayong araw, so October 16, ayan, 25 kilowatts or 283 ang natipid ko sa ngayong October 16. October 17 naman, 28 kilowatts or 300 peso ang natipid ko isang araw. October 18, ayan. October 18 ngayon po yan, 24 kilowatts. Ito ang nasip ko dahil wala ng araw, 272. So kung i-average natin yung nasisave ko sa isang buwan, last month, ayan, yung July, dito po tayo tingin, July. So July is 7,500 ang aking natipid sa kuryente ng isang buwan. 7,000 po ang aking natipid. Siyempre meron po akong ice machine, so nasa 20,000 ang aming bill. So no August, yan, 9,000 ang aking natipid. Tapos September, 5,000, nasa 6,000 dahil medyo maulan September. Ngayong October, nasa 4,000 na sa 19 days. Ito naman po, itong nakikita niyo ng blue na yan, ayan yung na-harvest ng araw, at yan po ay aming ginamit, hindi po yan na-export. Ito naman po ang export na sobrang harvest namin at ibabato niya sa grid o sa telco. Iba-iba po yan, 4%, 11%, yan. Tapos June, nasa 43 kilowatts lang. Dahil po nag 24 hours na yung machine namin, napakadalang na lang po na kami mag-export o magbenta ng kuryente sa telco. Check po natin nung wala pang ice machine. Yan, wala pa kaming ice machine dyan noong January. Yun na yung export namin, 83 kilowatts. Ito, February. Yung February is, yan, bali nakapagbenta kami ng 219 kilowatt hour noong February. Kaya itong February, zero bill po kami noong February. Noong March, ayan, zero bill din po kami dyan sa March. Pero nung dumating na ang machine, ayan na, konti na lang ang aming na-export o nabebenta sa telco.
Hindi po as in benta. Ile-less lang po. Kung tayo po binibili natin 10 peso or 11 peso per kilowatt sa Pelco, kapag may net metering ka at nakakapag-export ka, bibili niyan ng minsan nasa 5 peso per kilowatts, 6 peso per kilowatts. Kapag nag-i-import ka ng kuryente galing yan, nag-i-import ka ng kuryente galing Pelco, nag-i-import ka sa kanila, dadaan sa inverter, tapos pupunta sa bahay ninyo, babayaran mo po yan ng 10 to 11 pesos per kilowatts. Kapag yung araw, kapag may sobrang araw, yun naman ibabato sa Telco. Ayun naman po ang bibilin sa'yo ni Telco. Bibilin niya ng minsan 6 peso or 5 peso, pero kapag ikaw ang bibili ng kuryente, siyempre mas mahal, 11 peso o 10 peso yan. Ayan ang graph. So noong February, March, ito po tayo ngayon, July, August, September, last month, ito po yung aking, ito naka 5 kilowatts din ako sa battery. Charge is 5 kilowatts, discharge 6 kilowatts. Ayun lang po, kaya pa-solar na kayo. Ang setup ko medyo mahal dahil hybrid. Ibig sabihin ng hybrid, pwede siyang lagyan ng battery. Meron ding setup na hindi hybrid, pang grid tie. Grid tie is wala pong battery. Meron ding off-grid. Ang off-grid na setup, battery lang po ang meron. Off-grid ka, battery ang sumusupply sa bahay. Si Pelco, wala po yan. Si Meralco, wala yan. Ano yung mangyayari? Yung araw, ito yung araw, susupply yan ng kuryente papuntang inverter na charge si battery. Pag nag-charge si battery, siyempre yung araw i-charge yung battery, si battery pupunta sa susupply ng kuryente ang bahay. Ito naman, ano po ito? Ano itong backup load? Yung backup load po dyan, kasi itong inverter ko, pwede pong lagyan ng generator yan. Pwede lagyan ng generator. Para kapag naubos ang battery at walang grid, dito kukuha ng kuryente sa backup or generator. Pwedeng diesel, gasoline, generator, susupply yan sa bahay. Yun lang po, pa-solar na kayo. Good investment yan.